Marami-rami nagulat sa laki pala ng confidential funds ng Davao City nung panahon na alkalde pa nito si VP Sara Duterte. Opo, hindi lamang pala national government agencies ang merong confidential funds. Sa joint circular kasi ng Commission on Audit, DBM, DND at DILG, tatlong klaseng ahensya ang maring magkaroon ng confidential or intelligence funds. Nariyan siyempre ang mga national government agencies, gaya po ng AFP at ng DND, PNP, Office of the President at pati Office of the Vice President. Pero pwede rin magkaroon ng confidential funds sa mga government-owned and controlled corporations o yung mga GOCCs. At hindi papatalo ang mga local government units o yung mga LGUs. Ito po ang mga bayan, syudad o probinsya na nagpapasa siyempre ng sarili nilang mga budget. Sa matagal na panahon, sumesentro lamang ang atensyon ng marami sa confidential funds na nasa taunang budget ng national government, ang General Appropriations Act. Malaki-laki rin kasi ito. Para sa taong 2024, nasa 9.2 billion pesos ang combined confidential and intelligence funds ng mga national government agencies. Higit kalahati po niyan mapupunta sa Malacanang, 4.5 billion pesos. At sa Office of the Vice President, na kalahating bilyong piso. Ang hindi masyado nakikita ay mga confidential funds ng mga local government units. Bakit po? Dahil ang budget ng mga ito ay pinapasa ng mga LGU sa kanilang level sa pamamagitan ng city or municipal ordinances kaya't hindi gaanong napapansin. Ilan sa higit 1,700 LGUs ang merong confidential funds? Mahirap pong sabihin. Pero sa tansya lamang ni Senate President Miguel Zubiri, maring 9 sa bawat 10 LGU ay meron ng confidential funds. Para po malinaw, hindi naman po ito bawal, pero maaring kailangan ding mas bigyan ng pansin. Halimbawa, Agosto 2021, pinanigan ng Korte Suprema ang Notice of Disallowance ng Commission on Audit sa paggamit ni dating Sarangani Governor Miguel Dominguez ng higit 4 na milyong piso na confidential funds ng probinsya noong taong 2011. Ang pera kasing ito, ginamit ng probinsya para sa training ng mga barangay tanod at mga civilian volunteer organizations at sa pag-inventory at register ng mga loose firearms. Ang argumento ng probinsya, para naman ito sa peace and order, kaya't pasok na siguro sa paggamit ng confidential funds. Ang sabi ng COA at ng Korte Suprema, hindi pwede yan. Mahigpit kasi ang patakaran kung saan lamang pwedeng gamitin ang confidential funds. Balikan po natin ang mga patakaran. Noon pang taon 1999, naglabas ang DILG ng mga patakaran kung saan pwedeng gamitin ang confidential at intelligence funds. Sa Section 2.3 ng mga guidelines, ito lang ang pwedeng paggamitan ng perang yan. Pambayad sa mga informants, pambayad ng reward, para sa rental ng mga safe houses, supplies at bala, okay, medicine at food, at mga travel expenses, partikular lamang sa mga confidential operations. Inulit lamang yan sa joint circular na pinirmahan ng COA, DBM, DILG at DND noong taong 2015. Ito pa ang malinaw, hindi pwedeng gamitin ang perang yan para sa mga sweldo or overtime o dagdag benepisyo o para sa consultancy or entertainment. Sa madaling salita, malinaw sa mga patakarang ito na napakaiksi lamang talaga ng listahan na maaaring paggastusan ng confidential funds. At karamihan dito para lang sa pagbili ng impormasyon, pagbayad ng reward at pag-maintain ng mga safe houses. Kaya nga ang tanong, aabot ba talaga ng bilyon-bilyong piso ang gantong klaseng mga gastos? Yun lang, medyo maluwag ang patakaran pagdating sa kung magkano ang maring itabing confidential funds ng mga LGUs. Sa nasabing memo ng DILG at sa joint circular, ang confidential fund ng isang LGU ay dapat hindi lamang lumagpas ng 30% ng kabuuang peace and order budget ng isang LGU. O di kaya, hindi ito pwedeng lumagpas ng 3% ng total budget ng nasabing LGU sa taong iyon. Basta lang po hindi lumagpas sa mga numerong yan at basta aprobado ng konseho, yan po ang magiging lump sum na pwedeng gastusin ng LGU para sa tatawagin itong confidential expenses. Ang tanong na lang ngayon kung ang confidential ba ay ang operations o yung paggastos ng pera. Ibang usapan na po yun. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.